Well, good morning class and happy Valentine's no sa lahat. Baka yung mga hindi present ngayon nasa date. Joke lang. Okay. Ayan. I hope medyo nag-okay na yung aking boses kasi kahapon minamalat ako ng husto. Um, Before we proceed, I would like to read a passage of scripture. Mababasa natin sa John chapter 13 verses 34 and 35. A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Ayan. Okay, so araw po ngayon. Happy Valentine's nga pala sa lahat ng mga kasama natin sa klase nito. Today is a very special day, not only for lovers, but for all of us who believes in love. Ayan. Agree ba kayo doon? Okay, we all believe in love. Kailan ang issue kasi sa buhay is ano ba talagang totoong pag-ibig? Ayan, di ba? Marami tayo, kamakailan lang yung sino yung mga artista na yon, di ba? Uh, at first, kita natin sa showbiz, grabe yung kanilang ano, no? Grabe yung mga pakita na yung kanilang love, yung ganun, bongga yung kasal, ganun. And then after a while, wow, ganun din, no? They end up splitting. Because again, the real issue in life is, ano ba yung true love? Saan man nanggagaling yung true love? Okay? Kung akong tatanungin, walang ibang source ng true love. No? At my age, siguro, ang dami ko na rin naranasan mga ganyan. Pero isa lang ang nakikita ko na hindi matitinag at hindi nagbabago at hindi conditional na pag-ibig. Kahit na anong mali yung ginawa natin, anong kapalpakan, no? And yet this person really loves us all the way. For as long as we just ask for forgiveness, yun lang naman yun eh. We ask for forgiveness, we humble ourselves, and we tell Him na, Lord, hindi ko kaya, humingi ako ng tawad. Then He is able and willing to forgive us. Kaya sa akin, tingin ko, sa akin lang ho yun. Ewan ko lang kung mag-agree kayo. Yun ang totoong love. No? The love that comes from God. The love that comes from Jesus, who offered His own life for us to die for Him to die on the cross, for us to be forgiven of all our sins. At yan yung pinakamasarap ako sa experience ko, yun yung pinakamasarap na pag-ibig, no? Ayan. Tsaka yung pag-ibig na yun, alam nyo ba, hindi nagbe-base sa feelings. 'Di ba tayo mahilig tayo sa mga feelings, 'di ba? Pag wala ng feelings, parang iba na, no? Naghahanap na ng iba na may feelings, yung ganun. Pero sa kay Jesus, hindi through feelings. Kahit na feel o hindi natin feel, just the same. He still and would ever love us. No? Sabi nga sa Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Tayo'y manalangin. Father in heaven, we come before you, Lord, and we are so thankful for today you have reminded us about your great unfathomable love, Lord. Salamat sa dakilang pag-ibig. At ang iyong pag-ibig na yan, Ama, ang aming pong nararanasan at nagkakaroon po kami ng katiyakan, Panginoon. No matter what happens, no matter how much we might fall in the future, Lord, you will never leave us. You will never forget us, O God. You will always forgive us and bring us back to your fold. Salamat sa araw na ito. Hinihiling po namin na tulungan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin at sa pagpapatuloy ng paghahanda ng bawat isa, Panginoon, para sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng iyong talino, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng iyong kanawaan upang sa gayon ay tumimo sa puso ng bawat isa ang amin pong mga aralin sa araw na ito. Pinapanalangin namin ang aming pong mga kasamahan na hindi pa namin kapiling, nasama sila ngayon, nasama sila naruroon, Panginoon, ingatan niyo po sila at hayaan mo lang po na maka-attend po sila sa aming pong gagawin sa araw na ito. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so once more, happy Valentine's to all of you. At ayan, andito tayo ngayon. Yeah, before we go into that, ang gagawin natin ngayon, to some of you na sumagot na no sa ating Mentimeter, meron tayong tanong doon.
what is the ideal? What are the characteristics? Ano yung katangian ng ideal na massage therapist? Kasi sa ating paninimula ng panibagong yugto ng ating aralin, which is about the massage practice, no? uh, hindi lang siya hindi lang siya at pag-uusapan naman natin yung sarili ng mga massage therapists. Pag-usapan natin yung mga about the code of ethics, yung ganun. Ano naman yung mga pamantayan na pinagkaloob ng DOH na kailangan natin sundin, kailangan natin tupdin, mga ganun. No? So, I would like to make it a little interesting today. Magkakaroon tayo, yeah, you have already given your ideas, no? Tingnan natin po yung inyong mga sagot doon sa ating slide sa Mentimeter. Ayan, some of you, yeah, may mga sagot na, no? Let me check how many are we today. So, you are 22. Some of you have already given your answers. Uh, the question is, ano-ano ang mga katangian ng natatanging massage therapist? Ito yung hinahanap-hanap natin yung ideal. Ano ba yung ideal na massage therapist? So you said good moral and attitude, ethical, neat and clean, good listener, and everything and so on and so forth. So I'll give you a little more time. Um, Siguro bigyan ko kayo ng mga 2 minutes more for those who have not yet come in. Ang gagawin nyo lang po, ganito po ang procedure po natin para po sa mga baguhan na hindi pa po kabisado paano yung ating interaction dito sa ating Mentimeter na application. Share ko lang po sa inyo. Sandali. Ayan. Dito sa ating sa slide na ito yung makikita nyo, 'di ba? Pagka clinic po ninyo, yung inyo pong ang tawag niyan, yung inyo pong nakikita nyo naman yung sa inyong screen, 'di ba, yung ating presentation. Tapos, when you click that one, may lalabas na enter that code to join. Para makasali kayo and you could give your contribution, kailangan ninyong i-input dito yung code na nasa slide, nasa screen natin. Okay. Ano ba yung screen natin? It's 132222941, no? Kung mayroong iba sa inyo masipag-sipag ng konti, pakikiin lang po sa chat box kasi medyo hirap akong i-ano. Pakikiin sa chat box natin yung code for the Mentimeter presentation natin today is 1322941. Ayan. Okay, so dito na natin lagi kunwari, no? Balikan natin yung ating ano natin. Okay? Ano ba yun? Nakalimutan ko. 1-3 1-3 1-3-2-2-9-4-1. Okay, 1-3-2-2. 1-3-2-2-9-4-1. Yan. No, ano yung aking pagkakasulat dito. Yan. So yun yung kikiin po ninyo sa inyo pong sa inyo pong cellphone. And then para makapagbigay po kayo ng inyong kasagutan, no? Yun yung contribution. So, yeah, there you are. Okay? So malinaw na po tayo doon na for the others na hindi pa po nakapag-share ng inyo pong input, no, doon sa ating slide na to. I'll give you siguro 1 minute na lang, 1 minute na lang bibigyan namin sa inyo para kayo ay makapag-share ng inyo pong input. And then afterwards, magkakaroon na po tayo ng first breakout rooms. No? Ibig sabihin ng breakout rooms, I will be dividing you. Tingnan natin kung ilang kayo ngayon sa grupo na to. Since you are 23 something, uh, yeah. I'll bring bibigyan ko I'll create an automatic breakout rooms. So that would mean you'll be around 7 to 8 per group. Ang gawin na lang natin apat. Ayan, 5 to 6 niya per group. Automatic po yan, no? And then, from among yourselves, once I have already created your breakout rooms. Yung breakout rooms kasi, smaller group yan ng ating Zoom wherein you could interact, no, among yourselves. But before you interact with yourselves, among yourselves, kailangan ninyong mag-elect ng inyong group leader, okay, or rapporteur.
no? Yung rapporteur, yung reporter nyo. So mag-i-elect kayo, mag-assign lang kayo kung medyo mayroong iba sa inyo na medyo feeling niya kaya niyang i-handle, then volunteer yourself and then be the leader. And then anong gagawin? Ang gagawin nyo, the leader will encourage each and every member of the group na mag-participate, no, to share yung kung ano-ano yung kanyang na naintindihan about what is an ideal massage therapist. Ano yung natatanging katangian ng isang massage therapist. Okay? Okay, game na tayo. Medyo madami-dami na yung nakikita nating inputs dito. Ayan, may humahabol pa. Sige, bigyan natin po ng additional 30 seconds. Okay, pakikiin lang po. You could give as much as two answers each, no? Kung pwede kayong magbigay ng dalawang sagot doon sa presentation, sa question natin sa ating mentimeter.com. Okay, to those who do not know yet, our code number for today is 1322941. Okay, 1322941. Ayan. And then I will also encourage you kung in case lang naman no, if you find the slide helpful to you, pwede kayong mag-ano do sa gilid, pwede kayong mag-make ng mga signs diyan no. O pag hindi naman siguro, pwede din namang ano, thumbs down. But if you're happy with the things na piniset at marami ka natutunan, you could make a thumbs up sign, no? Because para may feedback din naman tayo. Yan, oh, mayroon na nag-heart sign. Okay. Okay? Ilang seconds? 5, 4, 3, 2, 1. There you are. I will now divide you into four groups. And as I said, you create your own leaders. And then after that, after, siguro present ang inyong sharing, I'll give you, how much time do you want? Mga, mga 10 minutes, no? Okay lang? 10 minutes? And then after 10 minutes, what we will do is we'll go back to the main session and then I will ask all the leaders to make their own report. No? Si-share nila kung ano naman yung interaction nila. No? Ano yung output. Na pwede nyo banggit yung pangalan, kung makuha yung pangalan, at diretso na rin, pwede na diretso na rin sa discussion. Okay? So, let's now proceed doon sa ating breakout rooms. Said, I'll be giving you 10 minutes to share with one another. Of course, magpakilanlan din muna kayo. I'm sure hindi kayo lahat magkakilala sa klase. And then once you're done with that, or you elect your leader, once you're done with the election of your rapporteur or your group leader, proceed na kayo sa discussion. The question is, ano-ano ang mga katangian ng natatanging massage therapist? And then you try to explain bakit. Huh? You try to explain bakit. And then after 10 minutes, what I will do is I will ask the assigned group leaders ng bawat grupo na mag-present. Okay? So, that will give chance for everyone to contribute. Ano ba talaga? Ano ba talaga 'yon? Ano bang katangiang hinahanap natin? Sige, you may proceed now. Class to those who among you na hindi naka-on o naka-open yung inyong mga videos, ano lang po no, paki-open lang para your classmates will be able to see who you are and then mas personalize yung inyong mga interaction. Okay? Never hide your faces hangga't maaari. I will only allow these things kapag like I said, mahina yung signal kung di talaga pwede, no? But generally, please show up your videos. Okay, so there you are. Yeah, it seems napaka-excited naman ng iba. Next time, what you will do is wag kayong mag-exit sa assigned group unless I will do the ako yung mag-exit ng lahat ng rooms. Kasi yung ibang grupo nawala na yung mga members kasi nag-exit na pala then natapos na daw. So anyway, tuloy tayo. So, sino ang group leader ng group number 1? Pakitaas ng kamay. Si Jessa. Ikaw, Jessa. Okay. Jessa, pwede na can you do the presentation? Ano yung output ng group number 1?
Yung question natin, the common question that we ask is, ano ang katangian ng isang natatanging massage therapist? The ideal massage therapist. Sige, go. Group 1, go ahead. Sino magpipresent sa group 1? Kindly raise your hand. O, si Jessa. Okay. Unmute kita, Jessa. Okay. Jessa, go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, Okay, good everyone. afternoon. Yes. Yung mga naano namin po, sir, na mga katangian bilang isang massage therapist is number one is good listener. And Mm. number two is professionalism, Mm-mm. physically fit and with energy and stamina, with good energy and stamina, with Mm. pleasing personality and customer service po. Customer service. Okay. So, paano nyo ano yung pinaka top 3 na qualities sa grupo ninyo? Number Pinaka one po, top sir, 3. yung good listener and professionalism and customer service po. Good listener and professionalism. At And then saka ano yung pa yung customer service po. customer service? Probably, pwede nating i-refine yan na gawin nating service excellence. Tama ba yon? Parang service excellence, no? Sige po. Okay. Sige po. Okay. Sige, bigyan natin ng 3 bagsak ang group 1. Yan. 3 lang po. May pakapin pa kayo eh. Okay. Okay, group number 2. Bigyan natin ng group number 2, kindly raise your hand. Sino yung group 2? Paki-raise ng kamay para ma-unmute ko po kayo. Ayan, si Rosa. Okay, Rosa, go ahead. Okay, paki-summarize na lang into 3, yung 3 pinaka-topmost ninyo na qualities. Rosa, go ahead. Ay, ang na ang ano ba yun? Natatanging Katangian. natatanging katangian ng isang massage therapist. Number Mm. one, sir, is God's fear. Number two, Ano, respect and love. sorry. Ano yung number 1? God's sparing. Touch, Mayroong touch caring. God's sparing. God. God-fearing. Okay. Yes. Sige po. And then, Respect and love. respect and love. Yes. Okay. Honest. Yung panghuli, Na confidence, sir. confident. Okay. Sige. Si Ma'am And Des, may dadagdag ka pa, Rose? mayroong presence of mind, sir. Presence of mind. Okay. Yes. Okay. Mukhang si Des may gustong sabihin. Go ahead, Des. Uh, Go ahead, Des. Sige po. Hi sir, good afternoon po. Yes. Ah, i-clear ko lang. Sa group 2 po, Oo nga eh. bali si Sir Albert Darlene, then si Miss Rasa Kinabahan ako. Salada Virginia Desert. Then ako Okay. po. Okay. Ako po ba mag-explain or okay na po siya? Sige. Sige, ma'am. Okay lang. Okay Go. po. Para po sa grupo namin, napag-usapan po kasi namin, yung bali ang top 3 po namin is number 1 is God-fearing, Yes. and then honest, Honest. Okay. and then well-skilled na lang. Well Uh, skilled. yes Mm. po. Then explain ko na rin po sir, Yeah. God-fearing po, for us, of course, pag God-fearing ka, magiging honest tayo. Of Mm. course, we need to be honest kasi hindi lang massage lang tayo ng massage. Minsan kasi may tina-target tayo mga client na numbers. Pero Okay. hindi natin alam na may contraindication pala yung tao. So, Mm. parang masisira pa yung, yung, yung profession mo, mawawalan ka pa ng ng Mm. license. And then, what else pa? Self-discipline kasi Yeah. we need to be clean. We need to Oo. be clean and neat. Kailangan lagi malinis ang ating mga kamay, ang ating itsura.
Okay lang Mm. mag-makeup, basta yung natural lang tignan, yung parang laging bagong ligo, mga ganyan. And Okay. then, well-skilled po, at ayan nga po, ngayon po kami ay nag-aaral, kailangan well-skilled po tayo kung ano yung Mm. mga techniques na kailangan natin Mm. gamitin, mga ganyan. So, pag well-skilled ka, of course, knowledgeable ka na sa lahat. Tapos yung mga, Mm. especially sa mga indication, contraindication, mga hindi mo dapat hawakan, hindi mo dapat anahin, para, Mm. kumbaga parang very professional ka ng tignan as massage therapist. Okay. Sige po. Thank you Wala ka po. nang idadagdag, Des? Okay na po. Okay, so bigyan natin ng 3 bagsak ang grupo ni Des. Group number 2. 1, 2, 3. Ayan. Maraming salamat, Des. Um, that's well said, no? Mamaya na natin i-recap yung mga sinabi niya. And then, group number 3, kindly raise your hand. Group number 3. Pakitaas yung kamay para i-unmute ko po kayo. Group 3, where are you? Ay, hello? Starlight. Okay. Napasabak agad si Starlight. Starlight pala, hindi Starlight. Napasabak agad si Ma'am Starlight kasi bago lang siyang pumasok sa grupo. Inassign na siya agad. Binigyan agad siya ng trabaho. Sandali, ma'am, ha? Unmute kita, ma'am. Okay, ma'am, go ahead. Starlight. Sir, actually, hindi ko alam kung anong group ko. Group Sorry. 3. Group 3 Group kayo. 3 tama po? Opo. Ayan. Sir, yung sa amin naman po, opo, ako po yung ako po yung student na humabol. Ngayon nga eh. Ang lakas Yes, ng sir. loob. Joke. Okay. Yan Opo, ang gusto lakasan na ng loob. yan No ang gusto choice, ko. sir. Yan ang gusto ko, malakas ang loob. Go ahead, sige, Starlight. Sir, Life. yung number 1 po namin is kailangan po knowledgeable ka dun sa massage skill. Tapos yung pangalawa naman po, neat and clean po. Kailangan po, bago ka humarap sa client, kailangan maging presentable ka na, malinis ka na, ang tawag doon yung hindi, yung neat and clean. Mm. Then yung pangatlo naman po is fit and active. Mm. So parang kapag neat and clean ka, kailangan yung galaw mo dapat din po masiglahan na, malakas ka, hindi po yung Mm. parang lalamya-lamya na tumanggap po ng guest. Oh, At that's right. para maibigay mo din po yung tamang pressure para dun sa client mo. Then Okay. number 3 po, empathy po. Kailangan din po natin na makinig ka dun sa concern ng client. Mm. Kung ano po yung, kunyari, sabihin niya na masakit yung likod niya o yung mga ganun po. Kailangan po, ang tawag doon, yun, parang makapag-suggest ka ng tama para sa kanya. Okay. Well said, no? Ang ganda, no? Ang ganda. Sige. Balikan natin na mamaya, ah. Bigyan natin ng 3 bagsak ang group ni Starlife. Group number 3. 1, 2, 3. Ayan. Sige, Thank ma'am. you. Thank you po. Thank Salamat. you, sir. Last group tayo ngayon sa group number 4. Kindly raise your hand. Sino po yung leader? Group 4. Angeline, ikaw ang leader. Pakitaas po. Nawala. Ens, ikaw yung leader ng group 4. Ayun, nawawala. Group 4. Leader please ng group 4. Na. Angeline, group 3 ka ba? 3 pala dapat, hindi 4. Okay. Sige po. I'm sorry si Angie. Mali ako ha. Sige. Ens, go ahead, Angeline. Ay, Go ahead. nakakabilang ako dun kay Ma'am Starlight, Sir Bench. Kay Starlight ka. Okay. Opo. Nawawala si group 4. Group 4, where are you? Si Rose. I'm sorry. Rosemary, ikaw ang leader ng group 4. Sandali ha. Rosemary, go ahead. Okay po, sir. Base po sa may discussion po, ito po yung mga katangian ng ideal massage therapist. Number 1 po, good listener of complaint or concern of the client. And Good number listener. 2, honest. Honest.
Mm. Number 3, professionalism towards the client. Ito lang po. Professionalism. Mm. Okay. So, good listener, honest, and professionalism. Okay, sige po. Mm. Maraming salamat, Rose. Bigyan natin ng 3 bagsak ang group number 4 ni Rosemary. Ayan. Okay, so maraming salamat no na napakaganda ng inyong mga inputs. Okay, ang sa tingin ko lang ha, I don't know if you agree with me, ang isang pinaka nag-stand out sa lahat is yung honesty. No, yung honesty. Halos lahat ng grupo may binanggit ninyo yung honesty and I think I fully agree with that. Kasi ang ating trabaho is ano siya, no? Mahalaga-mahalaga yung pagtitiwala ng client. Pagtitiwala ng client kasi napaka intimate ng ating relationship with our client, no, to a point na you're allowed to get inside their homes kung may home service, yung ganon, no. Kung nasa spa naman pinagkakatiwala niya yung buong lahat ng sa kanya, no, doon sa spa na yon, sa therapist na yon, no. So yeah, honor system ika nga. And I think I will have to on that, emphasize on that kasi pagka once nasira yung pagtitiwala ng client, yari na, hindi na yan babalik. Huwag niyo asang babalik yan. Okay? Kasi hindi na yan komportable yung client eh. Kaya ang lalo na yung sa mga kasama natin ng mga spa owners, dapat yun ang isa sa mga dapat i-emphasize yun sa mga tauhan natin na they have to be honest. Now, how will you know if they're really if they're honest? Kasi hindi mo malalaman kung honest sila doon sa massage room eh. Tama ba 'yon? Let's say for example, the time. Pag sinabing 1 hour, hindi yun nangahulugan na 45 minutes. Di ba? 1 hour yun eh. Oh, hindi porke nakahilik na yung client, ganon. Di ba? Minsan pagka gising, 2 kamay. Pagka humihilik na, isang kamay na lang gumagalaw. Aminin. Di ba? Kasi tulog na eh. Oh, isang kamay nandun na sa cellphone, no? Nag-ano na. Nag-chat na siya dun. Oh, yun. So, hindi ibig sabihin, hindi kayo honest. No? So, doon malalaman yun eh. Yung mga client minsan, yung mga taong humihilik, minsan, hindi naman talaga tulog yan eh. Minsan, half awake yan. Kung sanay na yan sa pagmamasay, maramdaman niya, oops, bakit isang kamay na lang? No? Maya-maya, wala na talaga. No? Nawala na. Oh, pero tumatakbo yung oras. Yun naman yung malungkot doon. You are depriving the client with the what he paid for or she paid for. She paid for 1 hour, bigyan nyo ng 1 hour. Walang dayaan. Oh, walang dayaan. Kasi pagka, alam nyo ba, ito sabihin ko sa inyo harap-harapan. Hoy, makinig kayo mga spa owners at saka mga therapists. Alam niyo kasi sa dami ng competition, alam niyo ba 'yon? 'Di ba? Pansin nyo, kaliwat kanan yung nagsusulputan mga spa eh. Oh, ngayon, yung iba natatakot. Ang dami naman, nasa harap, nasa likod, puro mga spa. Kung gusto niyo mabuhay, galingan niyo ang serbisyo. Galingan niyo ang serbisyo. Huwag niyo dayain sa oras. Basta ganun po. Ibigay niyo yung todo bigay. Kasi, alam mo yung mga client natin, yung iba dyan, mga chismosa yan eh. Di ba? Mga ano yan eh. Mga marites yan. Pagka hindi na-satisfy yan, ako pinagkakalat na yan kung saan-saan. Huwag ka na pumunta dyan, dito ka na. Ganun. Madali lang eh. Social media lang. Kunang ka lang ng post ka na, sira ka na agad. Kuha niyo po yun. Kaya kung kayo ay gumagawa ng tama, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. No, kahit siraan kayo, lalabas ang totoo eh. Lalabas na talagang kayo mahusay, hindi kayo nagnanakaw ng oras, no? At saka another thing yung isang observation ng iba diyan, nagre-recycle ng mga gamit sa spa, di ba? Oh, huwag niyong i-recycle kasi maamoy din ng client yan eh. Pagka alam niya na gamit na yan. Huwag niyo nang i-recycle. Kawawa naman yung client. Lalo na kung may mga mikrobyo na yung no, nasalina na ng mikrobyo yung towel tapos papagamit mo dun sa iba. So that is really a big problem. You don't do that, please. Okay? Ayan. Sandali. Yun po yun. What time is it now?
It's almost 5, no? Ang sarap naman ng ano natin, yung ating 10 minutes, humabang humaba. Pero napakadami yung pinag-usapan. Yung isa naman doon, yung sa group 2, binanggit nila about God-fearing. Ako, 100% agree ako doon. Kasi, kung may takot ka sa Diyos, yung totoo ha, kung may takot ka sa Diyos at nagpapasakop ka sa kanyang kaparaanan, eh talagang yun, no? Kasi number one, hindi naman pwedeng nagpasakop ka sa Diyos tapos tatamad-tamad ka, no? Tapos magre-report ka hindi ka naliligo, no? Hindi ka nag-aayos ng sarili mo, nagnanakaw ka ng oras, nagsisinungaling ka. Eh wala, no? Talagang mahirap 'yon. Kaya yun yung ano ko doon is I also agree with that. No? Kailangan isang bagay yun. Although hindi naman natin kinukuha ng lahat. Pero sa tingin ko lang personally, malaking bagay yun. If you really want na mag-rise above the rest, no? Yung angat yung inyong spa, dapat merong element na ganun. No? Kasi pagka merong ganong klaseng elemento, tiyak yun, pagpapalain ng Diyos yan. Walang makapagpipigil niyan. No? And then yung pangatlo, napansin ko din, I think you also will agree with me, yung knowledge, no? Knowledge and skills. Yan, kasi labanan ng ano yan, pagalingan yan, di ba? Yung iba, they could afford na mag-invest. Meron akong napuntahan na isang spa na talagang kita mo, ang galing, oh, talagang sobrang linis, ang ganda, no? Talagang mami-mesmerize ka doon sa kanyang ayos, no? Tapos halos lahat doon naka-pink yung ayos, yung ganun talaga. Minsan parang ano eh. Pero pag tingnan mo naman yung service, doon nagkakaproblema. Kasi physically ang ganda ng setup. Pero pagdating sa service, well, wala naman. Nagsimula lang kami na habang nag-uusap ng therapist, yung therapist nakapamewang siya at nakasandal sa dingding. Yung ganon, di ba? Ang, ang cute kaya nun. Kina, yung, yung therapist, kinakausap yung client niya at yung therapist, talagang ano kami, ano tawag yun? Talagang feeling close, no? Sumandal sa dingding, tapos namewang pa sa harapan ko habang nag-uusap kaming dalawa. Di ba? Eh, first time ko lang po siya nakita. Di ba? Ang saya-saya niya naman. Yung ganon. So, wala, di ba? Talo na siya dun. Hindi ko na siya i-recommend. And yung spa na, hindi ko na i-recommend. Bakit? Kasi, look at ano yung pinakita ng manggagawa. Okay, and nakuha niyo ba yun? So malaking bagay po sa tingin ko lang talaga, no? That's why knowledge and skills, no? Yung being knowledgeable, you know everything from A to Z on the business. Tsaka yung hamon ko, kayo lalo na yung mga kasama natin na nagmamasahe. Kung kayo nagwo-work sa isang spa, you try to learn everything. No, not because you would like to compete with the owners, but because paano ka makapagbigay ng serbisyo pagka medyo aanga-anga ka doon sa ibang bagay, di ba? Eh kung alam mo 'yon, di ba? May impress yung client. Wow, ang galing ng therapist, marami siyang alam, no? Hindi siya aanga-anga. Kasi minsan ilang taon na ako sa wellness, almost mga magti 20 years na eh. Alam niyo aking observation, yung mga spa na talagang hindi lumalago, ay yung mga spa na kung saan yung mga manggagawa, walang malasakit sa spa. No? Ang kanilang habol lang pera. Paano lang makakuha ng tip? Minsan naglalama, ano, yung lamangan na style, di ba? Minsan siraan, even. No? Sarapan ng client, bubulungan niya, Sir, huwag ka dyan. Hindi naman niya magaling eh. Ako, sir, magaling ako. Pero wala, di ba? So anong maramdaman ng client? Eh, ano ba tong spa na to? Nagsisiraan yung mga magkakasama. Hindi pwede 'yon. No? Kasi yun nga yung dapat tingnan niyo yung buong organization. Kasi kapag nagkaisa kayo sa buong organization na 'yan, aangat at aangat 'yan. Kahit na paligiran mo niya sandamakmak na spa sa palibot, hindi yan matitinag kasi yung client natin ngayon, ano na masisela na sila. Alam niyo ba 'yon? Yung mga client natin, alam na, kailangan may license. Alam na, kailangan man training. Alam na, marami eh. Oo. Lalo na kung alam na kumuha ng vital signs, yung mga tauhan. Paano
paano yung mga do's and don'ts. Naiintindihan nila yung tinatawag na service excellence. Yung ganun, no? So, ayan. Yun yung ano and I'm really I'm very much impressed with the sharing that you have in this group, no? Napakadami. Medyo nag-overtime tayo pero maganda, no? I'm very happy. So yun na lang ano natin, total wala alanganing oras natin. We will continue on with the first discussion natin doon sa massage therapy practice by tomorrow. Okay? So I will dismiss you now kasi yung iba sa inyo I think gusto na mag-date doon sa kanilang Valentines. Yung mga walang Valentines, pasalamat pa rin kayo sa Diyos. At alam ko mayroong inilaan ang Diyos para sa inyo. Pray lang. Yan. Pray lang kayo. Ayan, darating at darating din yan. Ayan. Okay, so maraming salamat. Oh, si May, iba na agad yung ano. Hindi ko alam kung ano yung ngiti ni May. Okay. So maraming salamat sa inyong contribution. Doc Weng, baka mayroon kang input. Kung wala na po, okay na tayo. Ayan. So, yun. Thank you so much. Very good today. Maraming salamat uli. And I pray for you that you'll have a very enjoyable Valentine's Day today. Pero kahit na wala kayong Valentine's, okay lang po yun. Move on with your life and give the best out of everything. Yun. Ang importante kung nasa iyo ang Panginoon, nako, wala ka nang hahanapin pa kahit na you will be single for life. Okay, so maraming salamat and God bless you around tomorrow, same time.